Magandang gabi mga boss, mga camping, mga bunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Siguro napanood niya na ho lahat ang pagwawala nitong si Kibaliw, no? Mukhang grabe na ho siya. Mukhang, kumbaga sa cancer, parang stage 4 na ho itong tao na to, mga boss. Pakinggan natin, ha? Kibuloy, PBBM, FL Lisa, Speaker Romo, mag-resign na kayo. Sabi nito Pakinggan natin. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted. Ano ba talaga to, mga boss? Ang tapang niya, no? Pastor lang ho to Pastor na peke pa. Ba ano? Tuloy mo. Leader. Mabuti pa hanggang maaga pa Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Tapang ha? Diyos ko. Nakakapangilabot ho to. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng... Grabe ho, no, mga boss? Tapos, ayayain nyo si Bongbong na magkasundo na kayo, prayer rally, belika. Nakakawala itong mga aso nyo, nangangagat na to. Iba na ho to. Iba na pinagsasabi nito. Talagang, kung baga sa cancer, stage 4 na ho, tama na itong tao na to. Baka stage 5 pa Tuloy. ng drug habang nagsesek orgies kayo. Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat I-witchcraft, kulam ho yun, di ba? ng tutol sa inyong paglilingkod. Gusto niyo kaming i-put down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa Kalat na po ito sa social media. Kanina pa akong umaga ito Siguro nakarating na ito kay Bongbong Marcos, no? Palagi ko dapat na siyang gumalaw dito, no? Before it's too late, no? Kasi iba na ho ito delikado na ho ito. Parang, alam niyo yung Jim Jones massacre? Yung mga sarili niya mga kulto pinaglalason niya, pinag-i-injectionan niya ng cyanide, nangamatay, di ba? Marami-rami rin ho yun. Oo. Delikado to. Kaya sana yung mga miyembro nito, mag-isip-isip na kayo. Kung makatatakas kayo, tumakas na kayo. Madamay pa kayo Oo. sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako at ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na Grabe, no?
Teka, ano sabi ko na, stage 5 yung sira sa ulo. Ngayon, stage 6 na. Kamatian ni Rizal, nila Bonifacio. Handang-handa naman ako pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw Ang taki mo, thousands of time na raw siya nang galing sa heaven. Stage 7 na, ang tama mo. Hindi na 6. Lord. my mansion there. 14, 15. Taki mo, nakita niya na raw yung mansion niya sa heaven. Oh, ano pa? Mahaba pa ba? Oh, sige, maaga pa naman. Sige, pag ito ang bibigyan reaction to eh. Oo. Paano Abelica, paano yung sinasabi mong prayer rally? Eto tinitira na naman yung iniimbitahan mo. Na dumalo dyan sa prayer rally na sinasabi mo. Ay nako. Excellency, gawan mo na ng paraan to. Maawa ka doon sa mga miyembro nito. Oo. Tuloy mo. Sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw. Buong sanlibutan, anak ng puto. Lagpas pa sa Pilipinas Sanlibutan na buong mundo na, di ba? Sanlibutan na yung sabi ito eh. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang Bali sa buong mundo na dahil tanghali, umaga, merienda, lahat. Nakakahiya to, His Excellency, na ginagawa nitong mga to, sa buong mundo. Ikaw lang ang bukod tanging presidenteng may mga ganitong na walang wala sa pwesto. Ni Barangay Captain, hindi nga to eh. pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ. Talagang grabe, no? Ay, may sinagot Yun nung mga nag-ano sa kanyang ni-rape niya. Hindi ho totoo yun. Siya raw ho ang pinagtangkaan nila. Pinag-agawan siya. At nung hindi niya pinayagan, binaligtad daw siya. Nabayaran daw yung mga babae na nagsasabing ginahasa niya. Binayaran daw at para siya ay sirain. Ang gwapo mo, Kibs. Loy. The name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil Walang dumalo. Kaya nagangak ka na lang dyan sa YouTube. nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Kala ko ba ayaw mo nung nakakover yung muka? Ngayon ayaw ipakita na may mukha mo. Sinong di makakakilala sa'yo? Diba? Hanggang universe, kilala nga raw yung mukha mo, diba? Pahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigali 2018 po 2018. Mula raw ng 2018. Kailan lang kayo naligalig dahil nga yung SMMI nyo na puro fake news na-imbestigahan ng Kongreso. Di ba panay pang usap ninyo nung kumpare mo sa gilitan ng Gikang Masa? alig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations. Kung sumunod ka sa batas, hindi ka na-wanted ng FBI. Tuloy mo, sige. Hindi pa napatotohanan. Iyan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan. Pucha, marami, Kibuloy 43 counts. Dapat noon pa may anak ng pating dapat hinarap mo yan doon.
ay merong 20 lawyers na nakatutok. At meron na po kaming depensa. Pensa. Naghihintay po ang aking Meron na pala, ba't di ka pa pumunta ron? Sumakay ka na sa jet mo. Iba doon ka nga nahuli, may sarili kang private jet, nahuli ka ron. Di ka pa pumunta ron. mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas Oh. na simula ng trial. Oh. Mulang 2018, pinospon. Ginawan 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon na rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. Sino kayang gago naniniwala dito? Ikaw ang akusado tapos ang nagpupuspon yung nag-aakusa sa'yo? Grabe to. Sige, tuloy mo. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Oh. Ngayon, Ngayon. ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Oh. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. Oh. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero Hindi ka pupusasan, naharap ka nga doon eh. Kaya ka lang pupusasan eh, kasi nga eh, wanted ka na eh. Pero kung magkukusa ka siguro pumunta ron, harapin mo yung kaso mo, baka hindi ka pa pupusasan. Dahil 20 nga yung lawyers mo. salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat. Pucha. Inaakusahan mo yung Amerika. Inaakusahan mo yung Amerika, Kibs, ha? Lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopos Eh, ba't hindi ka pa pumunta ron? po nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, Oh. hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. Oh. So hindi po ako tumakas. Oh. Ngayon, dahil nandito ako, Oh. I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Kinasuhan ka na nga, dapat pumunta ka na doon, hinarap mo na yung kaso mo. Bakit ngayon gagamitin mo yung extradition treaty na sinasabi mo? Bakit kailangan pang hintayin mo yung extradition treaty? Na Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Bakit nga kailangan pa extradition treaty? Pumunta ka na doon kung talagang wala kang kasalanan. Anak ng weteng, oh. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat magtiis din sila. Hindi dumating yun. Nihintay ko hanggang ngayon. Ah. Wala pong request na ganon. Ngayon, Oh. eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Ano? Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan. Pamotor-motor pa nga kayo ni Kibuloy eh. Ay, ni Kibuloy, ni Digong doon sa Davao, di ba? Ano, hindi mapakali. 2018 daw, o di ano na ngayon? Wala to. Ay, may naniniwala pa ba rito? Tuloy mo. Sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago.
sapagkat liligwakin ako Ngayon ka lang nagtatago dahil ayaw mo humarap sa Kongreso saka sa Senado. Ukinawa Japan, no? ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, You're wrong. Para kasi Celes. but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ano gusto? Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, Oh, kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos His Excellency, kasabwat ka raw. Tsaka yung gobyerno mo. at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, His Excellency, hindi ka pa ba nakukonsumisyon dito? pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang hinihintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, Hindi na kailangan nyo kung talaga wala kang kasalanan, pumunta ka na ron. Kagaya rin sa Kongreso. Inimbita ka ng maayos, ayaw mo. Sa Senado, inimbita ka ng maayos, ayaw mo. Ngayon, meron ka ng subwena. Ikaw ang ayaw sa batas eh. ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination. Sabihin mo, illegal na naman yung pag-imbita sa isang Kongreso sa Senado. Dalhin mo na yung 20 lawyers mo roon sa Senado saka sa Kongreso. Pwede naman, di ba? May lawyer. Sa SMMI nga, di ba? Pinadala lang niya doon yung lawyer niya. Ayaw niyang humarap doon. Pinadala niya yung mga abogado niya. Wala talaga to eh. Ay, His Excellency, actionan mo to. Or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na. Dito nga eh, lahat ng rights binigay na sa'yo eh. Hanggang masupwena ka na nga eh. Ayaw ka pa rin lumabas. Sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay na... Bakit? Meron pa bang di nakakakilala sa pagmumukha mo? At kailangan mo pang itago? Laki talaga tama nito. ng mga Amerikano. At gagawin nilang, gusto nilang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, 2018 pa nga yung kaso mo dun. Hanggang ngayon, di ka pa nipitik, wala pa eh. Tapos nga ka dyan ng kung ano-ano. Lahat na ng ano, binigay na sa'yo. Ngayon, yente mo, extradition treaty ka, hindi ka pa tayo pumunta ron. surveillance ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila Kulang lang sa night duty yan, Kibs. Kaya ka nagkakaganyan siguro. Kulang ka sa night duty. sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming May search warrant yun siguro, Kibs. Huwag ka nga. bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin
o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment. Palagi ko mga boss, wala na hong pag-asa to. Yun ang yung prayer rally na sinasabi nito si Beheka ba to? Wala na ho yun. Anong tatawag mo kay His Excellency? Sa ginagawa nito mga to? Masyadong kawawa itong, ewan ko ha, binubuli na ng China. Binubuli pa ng mga tropa ni Digong itong administrasyon na ito. But talagang dapat gumalaw si Bongbong dito, no, mga boss. Kaper si Lapid, shout out. Mukhang pakain mo ng popcorn dyan. Nangyayari lahat ang sinabi mo, ha. Mag-collab na po tayo. Ano to? Lazy. Welcome to the club, Lazy. Sabi niya. Dilastiko, ano? Pag ganun, walang kwentang tao, sabi niya. Ito yung comments sa vlog ko kagabi, no? Pelabot, shout out. Tolero na. Sina Duterte, di na malaman ang gagawin. Yun ang nangyayari. Ayan si Kibulog, lalong nagano na. Ba? Grabe. Kalat ni Baya, shout out ha. AJ Reyes, shout out ha. Ang gawin ni PBBM, papasukin na niya ang ICC para makulong na sila. Wag kang magtanga-tangahan, PBBM. Kumilos ka. Wag mong ipairal kabaitan mo. Sampulan mo sila. Mga civilian na yan. Wala ng papel sa gobyerno yan. Gising, PBBM. Wag ka tulog. Galit si AJ Reyes kay PBBM. Yung ginawa ninyo doon sa reincarnation ni Santo Niño, pinasok ninyo yung Socorro, warrant of search warrant. Ganyan ang gagawin lang naman diyan kay sa mga prayer mountain kung ano-ano. Pero inuunahan na ni Kibulog dahil alam ko may reliable source ako, papasukin niyo ako, tataniman niyo ng bomba, droga, kung ano-ano tong ano ko. Kung ano-ano big sabihin niya dyan. Masyado ng yung grabe, no. Kalat ni Baya, shout out. Idiretso natin sa Senado ang astig na kabayo. Sabi niya, sulanin si kabayo. Hello, Akira Milus. Blessed day. Ingat, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira Milus. Lahat ni Baya, good evening, Karoke. Baso kain mo na, Karoke. Sabi niya. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Lito M, shout out, Gusto na namang magkaisa ni Digong. Tama na yung usapan, Xerox. Baka magulang si BBM. Totoo, baka magulangan ka mo. Pero sa nangyayari na yan, paano dadal? Ang galing na salita ni Belica. Para wala ho tayong pag-aaway. Ang ganda ng hagod niya. Ayan ang biglang labas Kibuloy. Ayan. Para magkasundo na po para sa kapakanan ng tao. Gawin ni Belica. Ayan na si Kibuloy ngayon. Inakusahan pang mangkukulam yung si BBB at saka yung First Lady. Diba? Okay daw, Japan. Ellen Silibran, welcome to the club. Pagpapayag siya na magkausap sila, wala na talaga, presidente ka. Dapat nga, kinasuhan na sila dahil sinabihan kang drug addict. Diba? Ngayon, hindi lang drug addict, grabe
Sa Malacanang, ginagawang sex orgy. Grabe. Nagigago. Mahaba ho yung talumpati ni Kibaliw na yan eh. Oo. Kaya hindi ko na tinapos eh. Baka ako pa bumigay. Si 3JC Hope nga kanina nag-message sa Messenger. Sabi niya, Sir, okay, ganito ito. Hindi ko na tinapos, sabi niya. Baka hindi niya rin kayanin eh. Roelio Damaso, welcome to the club. Huwag nang pauto, PBBM, ICC na lang mas okay. Eto. Roelio Asuncion, shout out. Karox, dito sa aming lugar o barangay, may dating barangay captain, natapos na po yung kanyang termino, ay nakikialam din palagi sa maayos na palakad ng aming barangay. Pero minsan siyang sinabihan, ordinaryo ka ng mamamayan, manahimik ka na lang para mo na akong natulungan. Di na kumibo, focus na lang siya ngayon sa kanyang pamilya at mga apo, sa apo niya. Di happy na siya ngayon, totoo, di ba? Ang problema nga rito kay Digong, tsaka sa grupo nito, hindi yung mga sinusumbatan pa ni Kibaliw si BBM dyan sa speech na yan, na siya raw ang tagpanalo, siya raw ang tumulo, kaya siya nanalo, geto, talagang grabe. Kung ordinaryo ka lang na normal ka na tao na hindi mo kakayanin yung mga pinagbabanat na yan ni Kibaliw, Ni Brado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Itong si Digong nyo, wala nang magawa. Hintayin mo na lang ang arrest warrant ng ICC. O di kaya simulan mo nang lumakad ng paluhod at baka maawa pa sa'yo ang Panginoon Diyos. Amin. Grabe na ho yan. Ako, kung totoo yung mga sinasabing total nasusunog na rin lang ako, masusunog din lang ako, dadamay ko na ang buong kabahayan, sabi ni Trillanes at saka si Ronald Llamas, nasabi nila yan na talagang magdadamay na to baka biglang sasalita, hindi ikaw ang nanalo, nandaya tayo. Dinaya mo si Lenny, baka baka, kasi may duda, di ba? Kayo, ganito, nagturo yan. Naku, putya, malaking gulo yan. Baka lang. Hindi natin alam. Di ba? Kasi may duda yung eleksyon di ba? Baka biglang yun ang yan Tsaka, ikaw lang makikinabang na ilang taon. Ako, tinapyasan mo yung anak ko ng 650 million. Si Pulong humingi ng 2 billion, binigay pa 500 million. Di ba? Tapos papa-arrest mo pa ako sa ICC, lahat, di ba? Patay. Baka biglang magkumanta ng I know what you did last summer, patay kayo dyan. Michael Santos, shout out. Dapat magkasamang parusahan yung magkasabwat na yan, Sir Roque. Gago lang maniniwala sa kanilang sobrang kayamanan na galing sa pamamalimos at pagtitinda ng mga miyembro. Imposible yon. Front lang ni demonyo yung galing yan sa mga nanakaw nila sa Davao at sa buong Pilipinas. Pwede, Michael. Yan din na nasa isip ko Antonio Junior Pasyon, welcome to the club. Dahil sa ICC po, sabi niya. Renato Porcincula, shout out Mr. Roque, Lenny, ako nung May 9, 2020. Pares tayo, wala akong tiwala sa mga yan. Puro demonyo mga yan. Pares tayo, Lenny. Nestor Porcincula ulit BBM, tudasin mo na mga yan. Yun. Ang powerful ng presidente, tignan mo si Digong nyo, di ba? Gaano ka powerful ang presidente? May nakapalag ba kay Digong nyo? Huwag kang masyadong mabait. His Excellency. Economic advisor niya, Michael Yang, Chekwa.
Oh, nando sa palasyo. Taragis. Yung pala, drug lord, sabi ni Las Cañas, ha? Tapos eto, si spiritual advisor, supplier pala ng baril ni Kibuloy. Si Kibuloy, supplier ng baril ni Digong. Oh, si Las Cañas na naman yan. Si Las Cañas, napaka-credible yung testigo. Hindi walang binabasa habang tinatanong. Oh, di ba? Noel B. Matela, shout out. Wala yan, desperate move lang ng mga Duterte yan. Halatang wala na silang laban. Totoo. Kaya nga, yun nga, pag nagtititalaok yan, I know what you did last summer, ha? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Wow, ha? May pakulo na naman si Digong kung totoo yan. Matapos niyang sirain itong ng todo at yung pulong na yan, pinagre-resign pa. Dapat maging aliso si BBM dito. Pakanalang yan ng mga DDS. Kasi baka nga totohanin niya na papasukin dito ang ICC. Kaya sobrang takot nila. At siguro wala na din silang maisip kung ano ang dapat nilang gawin. Aburido na nga sila. Kapag naging tanga si BBM dyan, baka dyan siya bumagsak. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. Si Noel B. Matela ulit to. QDS ang kay Kibuloy. Kibuloy's Death Squad. Hindi. Ano daw eh? Angel of Death. Puking awa dyan pa. Grabe. At may sinabi si Kibuloy dyan na siya raw glorified body na raw siya. Oo. At hindi na raw siya tatablan ng bala. Pero hindi pa yata siya nag-glorify kaya medyo duda pa siya. Ang gawin mo, Kibuloy, subukan mo. Barilin mo yung ulo mo. Pag tumagos yung bala, di glorified ka na nga. Dahil ano ka na eh. You're just a spirit, sabi niya. Sabi nga ni Kibuloy, patay na raw siya eh, di ba? Kaya siya, kung ano na sabi diyan, talagang stage 8 ka na ngayon sa akin. Hindi ka na stage 4, ha? Kibaliw ka, ha? Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. Ano po daw matapos yurakan ng ang Marcoses at makikipag-ayos kay PBBM? Wala ka nang, wag ka nang pumayag, PBBM. May ibang balak yan, si Digong nyo. Mag-ingat ka, pakiusap. Huwag kang pumayag, PBBM. Sabi Ladies Anita. Hindi na pa. Ang dami advisor niyan, papapayag yan. At wala namang advisor dyan na mag-a-advise na pumunta ka. User ulit Shout out, user. Bakit dinadaan pa sa prayer rally kung gusto makipag-usap ni Digong nyo kay PBBM? Meron namang Malacanang. Sino ba si Belica? Tao rin niya ni Digong nyo. Diba? Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, halatang panic mode na ang mga Duterte at mga Alipores nito. Siguro alam nilang majority ng Pilipino pabor sa pumasok sa ICC. Kaya ganun na lang kung mag-isip ang mga tuta na tahol ng tahol. Yan na nga, si Kibulog. Tawa-tawa si Elizabeth BBM, gising-gising. Baka makatulong ka sa matulog ka sa pansitan at baka magising ka na iba na ang nakaupo dyan sa Malacanang. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Ladies Anita ulit PBBM. PBBM sabi niya. Wag kang pumayag. Makipag-ayos. Mag-ingat ka at mamamatay tao. Iba ang intensyon ng Duterte. Ako ang tatanungin, hindi ko sisiputin, delikado. ICC, padating na ang international warrant arrest, isuko mo na yan, Digong nyo sa ICC. Is the best, sabi ni Ladies Anita. Sana makarating sa itong His Excellency, baka dagdag payo itong mga nagko-comment dito, mga ka-warriors, ha? Ramon Valencia, shout out. Bossing, yung nag-comment sa iyo na hindi tanga, kumpirmado tabogo kasi hindi naiintindihan yung sinabi ni Labuyo na nag-iisang Diyos. Ibig lang sabihin, isa lang si Kibulok. Hindi siya maniniwala na anak ng Diyos. Di ba? Meron mga tangang napapasok pero konti lang. Binubura ko na. Ayoko pumatol sa bobo Ladies Anita ulit PBBM, itayo mo ang pangalan ng Marcos
Huwag mo nang pagbigyan niyang imbitasyon ng Duterte, kundi katawa-tawa ang kalalabasan mo bilang leader of our country. Totoo. Tsaka yan, nadumagdag na naman yan si Kibaliw. O, wala na. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out ha. Kung ako presidente at binatikos ako mula ulo hanggang paa, pati asawa ko idadamay at pagbabantaan pa ako. Pagbabataan pa. Ako na kung presidente, pasitanda, tumba rin ako. Pupunta ako siguro para pagbabarilin niyang mga hayop na yan. Dapat dyan, duelo na lang, ubusan ng pamilya, magbarilan na lang sila. Makita ko sino ang magaling sa 45 caliber. Alam ko matinig si PBBM sa 45 caliber. Oh. User ulit oh. Good morning, Karoke. Kamote din yang si Bielica. Anti-corruption chairman daw. Wala namang ginawa sa kaso ng Parmali. May nabalitaan ba tayong naipakulong ng magnanakaw sa gobyerno? Ito namang si Robin Pur Arte. Akala mo laging nasa shooting. Totoo yan, user. Tarto. Shout out. Isoli nyo yung kinulimbat nyong nilubog nyo sa utang ang bansa. Totoo. Meiji, shout out. Pamilya Duterte, mga palaaway, hayok sa pwesto. Nag-iisa ang pamilyang Aquino na pagtapos ng term kusang bumaba sa pwesto ng bukal sa kalooban nila, hindi na nagkaroon ng anumang mansyon at hindi nagpasasa sa pwesto. Totoo yan, Meiji. Elvira Villanueva, welcome to the club. Karox, buti pa shout out to kill na yan. Karox, buti pa shoot to kill na yan si Kibulok. Yun nga sabi niya, di ba? A-assassinate daw siya diyan sa kanyang kabaliwan. Narciso Cruz, welcome to the club. Security and safety malamang pinag-iisipan ng PSG yan. Alam ng marami medyo may pagka-traidor si Duterte. Kamukha ng nangyari kay Mayor Halili ng Batangas, di ba? O, di ba? Narciso Cruz ulit oh. Palagay ko hindi safe umaten dyan si PBBM. Kung gusto nilang makipag-ayos kay PBBM sa Malacanang niya gawin. Yun, para televise pa, sila ang safe pa ang bawat isa. Totoo yan, Narciso. At sabi ni Belica, hindi raw nila alam kung saan pagagawin. Okay. Anak ng kamote. Joby Queen, welcome to the club. Duterte, pahinga ka na. Tapos na ang panahon. Sabi niyo. Libra Girl, shout out ha. Good PM po. Karox, prayer batikos ang ginawa ni Duterte sa Davao. Lahat ng panlalait sa nakaupong presidente ginawa nila. Ang kapal ng mga muka. Kung ako kay PBBM, kakasuhan ko buong pamilya na yan. Natakot sa ICC kaya gusto alisin si BBM sa pwesto para ipalit si Bobo Sara para maligtas sa ICC. Yan ang gagawin ng mga guilty. Ginugulo ang gobyerno, hindi mamamayan ang iniisip kundi ang sarili. Totoo yan, Libra Girl. Sancho Panza de la Brocha, shout out ha. Rosario Santos, shout out. Sabi ni PBBM, enemy to none. Kaya tingnan natin. Nakakawalang tiwala sa Duterte. To. Oh, user, shout out. Lahat ng Pilipino may apelyidong Padilla, mahiya kayo. Ay, nako. Ladies Anita ulit, oh. Si Roque, and to loving wife and family, ay sa lahat pong mga viewers mo po, good night po, sleep well po. Tayo ngayong gabi po, stay safe and God bless po always. God bless, Ladies Anita. Rosario Santos ulit, oh. Iba naman yung prayer rally na ginagawa sa Maisug. Self-interest mo yan. Sino ba ang magpapauto? Si Kibulog. Henobebo
Nabalta, welcome to the club. Kalokohan lang yan, sabi ni Nobebo. Federico Mandak, shout out. Rox, ang masasabi ko lang ay kung dadalo at pagbibigyan ni Marcos ang imbitasyon na yan, ay totoong tanga si PBBM. Hindi na yon kabaitan o diplomasya. Katangahan na yan. Pagtatawanan siya lalo ng buong mundo at maraming magagalit sa kanya. Todas na. Tama ka dyan, Federico. Elizabeth, dagdag mo pa yung ginawa ni Kibulog ngayon. Oh, Elizabeth Iscario ulit. Totoo yan, Sir Rox. Yung hearing ni Risa Ontiveros, mas lalo pang nadiing si Kibuloy. At nadagdagan ang kaso niya. Wow, sa kanya pala galing yung mga baril ni Digong. Gun running pala siya. Kasama daw si Sara, sabi ng isang witness. Kung totoo ito, grabe. Yung mag-amang Duterte, sasabit dito. Kaya lang, kaya ba ng gobyernong ito na makulong o makasuhan ang mga Duterte? Yon ang tanong, Elizabeth Iscare. Yun nga, kukunin ko na ha. Sabi ni Las Cañas, di ba? Si Digong ang nagsusupply ng baril. Ito ngayon yung testigo na lumabas dito sa Senado na nakita niya si Duterte sa si Sara pumunta ro sa Prayer Mountain daw at kinalubong yung chopper ni Kibuloy pagbaba, dala-dala yung mga baril tapos kinuha, di ba? O, konektado na. Tapos, totoo ang sinasabi ni Las Cañas. Na si Kibulog ang supplier ng baril ni Digong. Dahil may testigo doon sa Senado, di ba? Simple. Julito Robilio, shout out. Brad Rox, pagkatapos lahat laitin, sabihan ng bangag, adik, quick leader, may lakas loob pa kayong pag-ayusin ang dalawa. Bukas si Duterte kasi malapit na ang warrant ng ICC, hahanap ng sandalan. Totoo. Wala eh. Si Marcos hindi niya pwedeng anuhin talaga yan eh. Kasi wala namang kaalam-alam si Marcos diyan sa kaso ni Duterte ng war on drugs niya na yan eh, di ba? O, bakit niya sasanggain? O, di ba? Tsaka marami na, masyado nang binaboy itong administrasyon na to, nitong mga Duterte na to. Kaya dapat talagang, yan na naman, no, di ba? Perdes San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Binubuong prayer rally para magkaayos ang magkabilang kampo Duterte Marcos. Naku, huwag niyong idamay at kasangkapanin ang mahal na Panginoon Diyos dyan sa inyong gimmick, pansariling kagustuhan, ambisyon, pang-abuso sa kapangyarihan at panggagahasa sa pondo ng bayan. Kaimpokritohan, panlilin lang yan sa taong bayan. Sobra ng bilog ang ulo ng mga taong bayan. Sa sobrang bilog, triangulo na ngayon ang ulo ng maramayang Pilipino. Dasal pa rin para sa katotohanan. Ang dapat natin gawin, we love you, Lord Jesus Christ. Totoo yan. Ay, naku. Totong Gonzales, shout out. Good PM, Sir Rox. Langya naman. May pakulo na naman ang kampo ni Duterte. Hindi si Raul si BBM para makipagharap sa inyo. Lantad na pong pagiging traidor nyo. 3 na ang mga nagtatago. Konting panahon na lang, magiging 5 na. O mahigit pa. Maglalaho, karma is real. Akala ninyo kasi walang batas na uusik sa inyo. Yun kung may konsensya pa kayo. Kahit mga anino ninyo, kakalas na sa inyo. Amen. Good health po, Sir Rox and family. Salamat, Totong Gonzales, sa good health ka rin, ha. O, ang ganda po nung vlog ni Atty. Claire Castro kanina. O, panoorin nyo po. O, ang magaling po, Atty. Claire Castro, Enzo Recto, Christian Isguera. O, hindi ho sayang ang oras nyo dyan. Sa mga yan, oo. Vlogcaster, lahat po nang nagbablog ng katotohanan. Wala akong sayang ang inyong Toto Kausing, o wala po. Totoo. Marilo Pabianak, shout out, ha. Magandang gabi po tayo at sa mga ka-warriors. Sa ngayon po, nag-mental telepathy po ako kay First Lady na magmuni-muni sa lahat ng anggulo dito sa
inihahain ng kabilang kampo. Ang isang sunog ang isang sunog bago masawata. Di po ba maraming tubig ang kailangan? Ang baha pagkatapos daming daming banlik. Ang lindol, daming biyak na daan. Ang gyera, daming mamamatay. Yung stampede, daming duguan. So, isip-isip ka po, BBM. Sabi nga ni Las Cañas, mapanganib ang mga Duterte. Maaari nga po sa likod niyan, beli ka na yan, mismong si Digong. Yung ahas, basta na lang tutuklaw. Bakit ka lalapit? Naku po, tay. Parang ako yata natatakot sa pinagsasabi ko. God bless po, tay. At sa mga dearest ka-warriors, Raul Villanada, shout out. Mahirap makipagbati sa alam mong manggagancho katulad ni Digong nyo. Tumpak! Raul Villanada ulit, Walang kwentang senador talaga walang kwentang senador talaga. Hindi ka nga hihingan ng pera. Hindi ka hihingan ng pera nun. Maraming datong si Kibulok, Basta yun. Yun ang amoy ko dyan. Baka nga testing ni Kibuloy kung siya ay glorified na. Alejandro Vidal, shout out. Karox, nakakagigil, tama si Percy. Baliktarin mo, totoo kung gusto nyong makiayos sa Malacanang mga ungas. May tama sa utak, Karox. Tapos sa survey, pasok sa top 5. Aray ko po, Karox. God bless Philippines. Totoo. Yung survey na yan, may sayad din yan, totoo. Bernardo Chansing, shout out. Umaksyon na kayo, digunggong, para malaman ninyo na ang magiging katapusan ninyo, mga demonyong digunggong parties. Digunggong parties, maraming makikipagpatayan sa inyo. Galit si Bernardo Chansing. Umaksyon na, Pinangunahan ni Kibuloy, titindig ako! Ako mangumuno sa Pilipinas, baliw! Eto, gago. Alberto Olaer, shout out. Karaoke, ang pakiramdam ko, delikado si Presidente Bongbong Marcos. Baka dyan siya ipatumba ang pagbintangan nila, CPP, NPA. Buti pa, wag na siya si Presidente Bongbong Marcos. Wag na siyang pumunta sa imbitasyon na prayer rally ng mga Duterte. Mga traidor. Sa opinyon ko lang, Karaoke. Totoo yan, Alberto Olaer. Pero, hindi yan dadalo. Lalo na ngayon, tignan mo si Kibulog, diba? Raul Villanada ulit to. Greetings. Gitis nga pala, Kuyang Rock, sa inyong may bahay. Nakalimutan kong bumati pauna dahil sa awa at inis. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Ivy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan mga friend sa Italy. Friend Shervin Sapeda, sabi niya, nothing but a trap, Sir Rox. Pag po siya ay bumigay at di po nag-isip ng mabuti, palitan po natin ng muning ang tawag kinakuting. Ito ka na naman. Sa kanya, Sir Rox, di po biro ang ginagawang pag-alipusta at pangmamahiya po sa kanya sa kanya pang mamaliit bilang nakaupong Pangulo. Di po siya binigyan kahit konting dignidad at kahihiyan. Tapos ito ang offer ngayon. Wow naman, Sir Rox. Ikaw na ang pinaka-uto-uto, pinaka-ob-ob at pinaka-dakilang syunga. Pag ikaw ay naniwala sa panggugoyo at magpapahulog ka sa kanyang bitag. Matapos kang balahurain sa harap ng buong mundo, para ka lang isang maamong tupa na yuyuko at susunod Sir Rox,
Di lang po ako aayaw sa Earth. Ano? Hindi ko matapos. Teka. Ha? Talagang sobra na akong magwawala po sa galit sa Earth. Di naman po siguro siya batang munti. Ano po? Ha? Maabutan lang ng candy, okay na. Siya po ay parang trompo lang na pinaiikot-ikot lang ng isang hanip na tulisan. Dito po nakasalalay ang kanyang dignidad at tunay na pagkalalaki kung siya nga po ay may tunay na balls. Tawa-tawa si Prince Shervin. Di na po katulad ni Boy Bigote na urong ang patutoy. Siya po ang nakaupo at may last say si Rox. Ipakita niya po kay Ingkong tulisan. Enough is enough. Lokohin niya, lokohin maya ang lawlaw niyang lubot, pati ang lelong niyang panot. Yan po, Xerox, ang kaabang-abang na kabanata. Bibigay ba o babawi? Mahuhulog ba o ilalaglag? Wag na po, wag niyo pong kalilimutan, Xerox, na itong mga ito matatalinong matching. Pag siya po ay nahulog sa bitag, para lang po siyang isang bagoong na may nakakasukang amoy. Totoo yan, Prince Shervin. Pinandidiriya kasi wala po siyang kwenta, lampa at dakilang uto-uto sa kasaysayan. Kaya sa iyo po, Sir Kuting, ikaw po ang pipili ng korona na dapat ipatong po sa ulo mo bilang hari ng nakaupo po sa trono ngayon. Huwag mo po sanang tularan ang pambansang uod na patotoy. Wala na nga pong silbi sa bayan, puro kahihiyan pa pinagagawa. Akala naman po niya may naniniwala at nakikinig po sa kanya. Pwe, sarap mo talaga chinilas isang uso. Demontres kang visit ka, kinam. Lumesles ka nga dyan, na pesting yawa ka. Panira ka talaga eh. Bagay itawag sa'yo, number 1 Marites. Kasi mema ka talagang leche ka. Wag lang may masabi, ayun, milyon agad na laglag sa kaban ng bayan para ibayad sa isang inutil katulad mo. Walang silbi, buwisit po eh. Ganit. Alejandro Bidad, sabi niya. Karox, nadulas ka ba sa sinabi mong palito kay Panelo? Dahan-dahan, Karox. Ano naman tawag mo kay tukayo mong Rocky Mau? Hindi ko yung tukayo. Rocky ang pangalan ko. Yan, Rocky ang apelyido niya. Si Rocky Mau na yan. Ang tawag nila, Botanding, Aywan, mga ungas, Okinawa, Pinas. Sabi niya. Alberto Olaero, Karoke, sabi ng ibang vlogger, dapat daw kay Amy Marcos ipa-DNA test. Hindi na kailangan. Itanong mo na lang kay Imelda Romualdez Marcos kung sino ba talaga ang tunay na ama, daddy, papa, tatay ni Amy Marcos, kasi parang wala siyang amor sa kapatid niyang presidente Bongbong Marcos. Karoke, totoo yan Stick War Legacy, shout out. Belika, kayo na lang daw mag-usap-usap. Sabi ni Bongbong, ayaw niya kayong kausap. Baho daw hininga nyo. Eto, Marita Ibardulasa, welcome to the club. Huwag pumunta sa prayer rally meeting nila. Si Bonbon Marcos, kunwari lang yan si Duterte. Totoo. Librado Ludovico ulit Hoy, digong nyo, di puta kang animal, gagawa ka na naman ng multong. Ngayon, matakot ka. Kayong mga trolls. Shout the hell. Shoot the hell. Sip-sip, pamor. Sa amo ninyong halimaw. Pwe.
Arnulfo si Diego, shout out ah. Tama ka, Xerox. Malamang trap nga yan. Totoo, trap yan. Ted, shout out, Ted. Ha? Tangang-tang ang ginagawang gimmick ni Duterte. Magwawala na lamang basta tapos gusto makipagbati. Bakit gusto silang makipagbati kay BBM ni hindi naman nakikipag-away sa kanila? Ni hindi man lang sila kinumpronta nito. Kung gusto ng mga Duterte na makipagbati sila sa kanilang sarili. Paano makipagbati si BBM sa kanila hindi siya nakikipag-away? Laking kabaliwan, di ba? Laking kabaliwan talaga. Ito na naman si Kibaliw, di ba? Baliw talaga. Dised, shout out. Wala nang malamang gawin ang kampo ni Digong. Mukhang takot na eh. Totoo. Librado Ludovico ulit. Oy, PBBM, singhot. Ano ka ba? Parang hindi ka Marcos. Binalahura ka na, tahimik ka pa. Hindi pwede yan sa tatay mo kung nabubuhay pa. Ipagmalaki mo ang pagka-Marcos mo. Totoo, anak ko. Tatay nito eh. Sa ikauulad ng bayan ni bisikleta kailangan eh. Tampot. 24 oras yung nagbibisikleta sa Krami. Si Ariel Ureta yata yun eh, tsaka si Maya Valdez. Librado Ludovico ulit Robin Padilla, ayan. Robin Padilla, ayan, banat ka ng banat. Kung kaibigan mong si Pacquiao, ang nilaglag mo, ingot, dapat sinuklay mo muna yung sinuklay muna yung dila mo bago ka bumanat. Sabi na mababawi ang sinabi mo, kawawang Kibaliw. Kalawang lang ang sisira sa bakal. Sabi ni Librado. Librado ulit Mukhang tahimik na si Waldy Carbonell. Hindi ko na siya napapanood. Miss you, Sir Waldy. Shout out po. Yun nga di ba? Azucena Ambita, shout out. Hindi na dapat mag-usap dahil mga traidor ang pamilya Duterte. Wala kang mapipiling matino kahit isa sa kanila. Yun lang, Zeros. Yun lang, Zeros, God bless. Yun lang, Zeros. God bless, sabi. Azucena Ambita ulit Gaano ba katagal ang ICC para hulihin ng mga Duterte? Nga tagal di ba? Porping Peña, shout out. Isa lang dapat ipahuli na si Duterte sa ICC. Malambot kasing president si Marcos Jr. Ewan ko ba dyan? David Alin Mendoza, shout out ha. Hi po Karoke at sa mga Karoke Warriors. Good evening po sa lahat. Sa tingin ko po, patibong yan sinasabi ni Greco Belica na yan. Sa meeting na yan. Pinuno ng Pilipinas na walang kakwenta-kwenta. Kung ako kay BBM, ay magpapadala ako ng proxy na lang na wala iba kundi si Larry Gadon. Oy, pagaling mo talaga ha. Pwede. Wala. Total naman po, pareho sila ni Digong na malutong magmura. Di magmura na lang sila, di ba? Tama ka dyan, David, ha? Huwag na huwag kang pumayag na pumunta doon sa meeting na yan, BBM. At siguradong sukul siya doon. At pipilitin na magsalita na di siya hahayaan makakulong si Digonggong. Baka madamay pa si Kalibog. Kiabuloy, Sige po, Xerox. Di naman po papansinin ni BBM yan. Imbitasyon nila dahil may mas importante pa siyang mga gagawin. Gaya ng pagsinghot. God bless po sa atin lahat. May sipa naman yung comments mo, David. Ano to? Ferdinand Bilarmino, shout out. Parang gustong i-hostage si BBM sa sitwasyon na yan. Totoo. Ludi Mel Dulalas, shout out. Natatakot yan, baka ma-poison. Rest in peace ang labas niya. Pepito Doran, shout out ha. Nako po,
Baliktarin yan, traidor yan. Ha? Naku po, baliktarin yan, traidor yan Duterte. Pinaalala ni Percy Lapid, idol. Ha? Pipito Duran ulit oh. Naku po, idol. Baka may sniper dyan sa tabi-tabi. Traidor yan, sabi nga ni Percy Lapid. Maging at siya. Al-Ulalia, shout out ha. Sabi niya. Dapat pa bang maagkaayos ang unitives na yan? Pabor ba yan sa taong bayan? Para sa akin, hindi na dapat. Sugpuin na ang pinakamasamang nilalang na namumuno sa atin para manahimik na din pati mga alipores niyang gusto pang makibahagi sa pag-ubos ng pondo ng bayan. Good day, Sero, sa mga kawaryos. God bless. God bless, Al-Ulalia. Galing mo. Lita Alambat, shout out. Salapi ang Diyos nila at Panginoon para sa kapangyarihan. Nahangad nila. Totoo yan. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Good morning. Dagdag comment ko pa po dito kay Kibuloy. Ang naniniwala sa taong ito, sira lang ang ulo kagaya ng mga alipores niya at yung mga dumidikit dyan sa nagtatanggol. Kung di boto ang kailangan at pera na ibabayad niya dito. Isipin nyo, yung mga politiko na dikit dyan, puro may mga kaso ng korupsyon, mamamatay tao at isang walang paniniwala sa ating Panginoon kundi fake na Diyosan, sabi niya. Ito, Roberto Saya. Roberto Sayat Senior, shout out. DDS, no words of honor. Plastic yan. Puro joke yan. Sabi niya. Roberto Sayat Senior ulit oh. Sa Luneta kayo mag-usap or tundo. Roberto ulit. Huwag patulan lahat ng request ni DDS. Bolero yan. Papasok. Pasok ICC. Damputin na mga inutil, corrupt at drug lord. Pati mga tuta. AFP. Be alert all the time. So, Jen Gipa, shout out. Mahirap pagkatiwalaan ang katulad ni Digong. Tiyak, magtatraidor pa rin ang mga yan. Buwebelo lang yan. Mas maganda na ngayon dahil panalong-panalo na si PBBM sa lahat ng aspeto. Kapag binigyan nila ng pagkakataon, sila Digong, tiyak, sila ang pababagsakin yan. Sinabi mo pa, Jeng. Roberto ulit oh. Wag naman nating masyadong laitin si Robin. At least, pumipicture. Batikusin ninyo si Bong Revilla at Lito Lapid at iba pa. Pansinin natin yung iba namang bagong politician. Si Robin, di tulad ng ibang trapo. Iboto nyo siya. Kayo ang tulongges. Bobotante. Si Digong, binoto nyo. Ngayon, galit kayo. Why? 3J Shop, shout out. Sabi niya. Si Rox, nagtatago na si Kibs kasi nanganganib daw ang buhay niya. O bakit hindi niya gamitin ang kanyang power na patigilin ang mga nagbabanta kuno sa kanyang buhay? O bakit hindi niya gamitin ang kanyang power at patigilin ang nagbabanta kuno sa kanyang buhay? O bakit hindi niya patigilin? Napatigil niya nga lindol, yung pang mga tao di niya kaya. Ay, Kibs. Baliw nga yan, friend. 3J Shop ulit oh. Tawa-tawa oh. Pinayaman daw siya ng Diyos. Naku, si Rox. Mukhang may pagka-sedisyon ang mga sinasabi ni Gibbs. Siya daw ang mamumuno sa bansa. Ibig sabihin, tatanggalin si BBM sa Malacanang at siya ang mamumuno sa bansa. Wow, Sir Rox. Seryoso na to. Naku, 3J Shop ka. Baliw nga yan eh. Ano ka? Ayoko nga sana i-content yan eh. Kaya lang eh, baka matawa naman kayo, di ba? Di ba? Tsaka yun nga, baka sakali makarating kito kay His Excellency, umaksyon na siya. Ngayon na. 3J Shop ulit. Sir Rox, sa mga sinabi ni Kibs against Lisa, BBM at kay Romualdez, hindi na ito
makakalampas pa. Kumbaga, lahat at may hanggaran. Pinagtimpian na siya ni BBM pero ngayon lampas na sa guhit ang mga pinagsasabi ni Gibbs. Totoo, di ba? Hindi na ito kaya pang palampasin. Xerox, nakakatakot ang susunod na kabanata. Yan ang sinato, yan. Yan ang kaabang-abang dyan. Hindi na popcorn yan, ha? 3JCO po nito. Xerox, sabi ni Gibbs, di daw siya takot sa bala, sa banta ng kanyang buhay. O bakit hindi ka humarap sa Senado? Ito lang ang paraan para madepensahan mo ang sarili mo. Magdala siya ng isang batalyong bodyguard. Hindi naman siya papatayin sa Senado. Hindi naman siya ikukulong. Liban na lang kung manakit siya ng personal. O ano bang humahad lang sa kanya? Lahat mga nag-aakusa sa kanya, ipahiya niya. Sabihin niya na mga sinungaling sila. Diggs has his back. So, bakit takot siya na sa Senado? Ando naman si Bato, si Bongo, si Robin Hood. Wala siyang dapat ikatakot. Isa lang kasi ang dahilan, Xerox, at alam natin yan. Siya ay isang sinungaling at anak ng sinungaling who is the father of lies. Di si Satan, di ba? O, yun nga. Ikaw, kibulog ka eh. Nandun naman, ba't natatakot sa Senado? Nandun naman si Bato, nandun si Bongo, nandun si Haba na Baba. Sino ba? Cynthia Villar. Di ba? Marami kang kakabi Senado eh. Nag-iisa na nga si Risa Ontiveros na kalaban mo. Lahat na halos sa senador doon, kampi na sa'yo eh. Talagang malaki ang diferensya mo talaga. Stage 8 ka sa akin. Ha? Sa sira sa utak. Ha? Wala ka talaga. Ang daming na paniwala nito. Okay na ako dito. No? Oy, lahat na naniniwala dito kay Kibuloy. May panahon pa po kayo. Pumunta po kayo sa magsimba kayo sa tunay na simbahan. Ha? At lumakad po kayo. Magsisi kayo. Oo. Sa nagawa ninyo, gayahin niyo po si Arlene Stone at yung mga iba pa ang natauhan na. Ha? Diyos ko kayo. Yan ang yan mahirap eh. Mababa ang inyong paniniwala sa Panginoon, ang inyong sanampalataya. Naniniwala kayo sa mga pinagsasabi ng mga baliw. Kaya kayo, baliw din kayo. Sandra Daisy ulit. Sa palay ko, hindi nadadalo si PBBM sa rally ng mga traidor ng mga China. Kung si First Lady ang masusunod, ligwakin mo na ang mga Duterte, si Maharlika dahil grabe niyang murahin si First Lady sa Facebook at YouTube. May bududal pa si Maharlika na tinutusok na tinatawag niyang Lisa Smug. Totoo. Yan din ang gusto kong dyan eh. Baliw din yan, oo. Lahat halos baliw eh. Mga nagtatanggol dito sa grupo. No, St. Peter Flux Together, puro baliw mga boss. Sandra Daisy ulit Dapat kay PBBM, imbitahan niya ang ICC at FBI sa Duterte rally para one time, big time, nahulihin lahat ang mga killer sa isang lugar, sa isang araw. Di tapos ang problema mo bago ka maunahan ng mga traidor na to. Totoo yan, Cassandra Daisy. Ramon Valencia ulit. Bossing, pagkaroks ka bunyo yan at sa street kakamping, sabi niya. Si Ted ulit Ano kaya ang gagawin ni BBM sa paggawa ni Kibuloy kanina? Dapat kasuhan niya ito hanggang makulong para hindi sabihin ng mga tao na napakamanhid niya. Duterte style ang ginawa sa kanya ni Kibuloy. Masahol pa eh. Ted, masahol pa yung ginawa ni Kibuloy kaysa kay Duterte. Oo. May sex orgy sa Malacanang. Sipin mo, okay na yan. Singhot sa Malacanang. Grabe. Di ako makamarcos Lenny po ako. Pero sobra yung ito. Grabe. Talagang presidente ka eh. Ba? Ano ka? Abe, talo pa yung binalahura yung katulong Di ba?
katulong man, pag may maling ginagawa, hindi mo pwedeng singhalin ng ganyan. Dahil baka lumayas o kaya baka kasuhan ka ng katulong. O, di ba? Tapos yung katulong, kunyari, pagigalitan mo ng ganyan, magpapatulpo ka ng katulong, di ba? Ewan ko sa inyo. Sabihin ba naman ni Kibuloy na papatayin siya ni BBM sa tulong ng FBI at CIA, papatayin lahat ang kanyang miyembro, aagawin ang mga ari-arian at ang pinakamasama dito ay kasama daw si First Lady Marcos sa orgy. Bakit nasabi ito ni Kibuloy kay First Lady? Siguro pinagtitripan niya si First Lady habang nanonood siya ng video orgy. Walang patawad pala itong Kibuloy na to. Wow ha. Totoo yan, Ted. Shout out Yun Lagon, my friend. Manis Kalawan anak, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Brother Elias Isyo. Vision accomplice po mga boss. Oo, mag-comment po kayo dyan kung ano dapat gawin. Kung ano nang dapat gawin. Itong si Christian Cheng, shout out sa'yo naka. Kung anong dapat gawin. Jeff Ramos na, shout out. Kung anong dapat gawin dito kay Kibulog na to. Oo. Mas masaho. Talagang tama sabi ni Kibulog. Dapat magkaroon ng search warrant yung kanyang mga lugar doon sa Davao. Marami naman ganyan eh. Siniserve ng search warrant, di ba? Kay sino itong naserve din ng search warrant? Yung mga paruhinog, di ba, binigyan ng search warrant? Dala-dala yung search warrant, patay. Yung mag-asawang paruhinog, tsaka anak pa, di ba? Pinasok, di ba? Search warrant. Ampatuan. Pinasok din yung mga mansyon ng Ampatuan, search warrant din, di ba? Mga powerful po yan, di ba? Tebes. Pinuntahan din yung lugar niya, pinasok, search warrant din, di ba? Mga ano yan, mga political dynasty ho yan, mga Diyos po yan sa kanilang lugar, di ba? Si Kibuloy, hindi niya mabigyan ng search warrant. Magandang gabi po mga boss. God bless po. Dasal. Sana maging maayos ang bansang Pilipinas. Matanggal na ho itong mga putres. Hindi ko alam kung ano, mga kampon ho ito ng mga ewan God bless. Good night po. Hanggang bukas. Mga boss.